So, ito yung ating gamit, borescope. Borescope. So, ayan, mapapansin nyo, meron siyang camera. At the same time, meron siyang maliit na pressure washer. Ayun, So, bubugay ito na yung monitor. Ayun yung monitor. Yan. So, dito papasok yung compressed air through hose. And then, dito papasok yung solution natin. May nilalagay kayong solution na Solution. So, yung solution natin, sir, may kasama na siyang pang disinfect. Okay pala, no? Para mga dumi rin ng aircon sa bahay, sir, yung mga parang gelatin. Yan, parang ganun. Usually yan sa tubig tsaka alikabok, sir. So dapat mas malinis pa dyan si aluminum, sir. Kamusta ka, Bogchi? Ngayong araw, subukan natin itong Novaclass Dashboard Car Aircon Cleaning dito kay Sub-Zero PH. Kung ayaw nyo ng sobrang tagal at mabusising paglilinis ng aircon, babaklasin pa yung dashboard, eto na, sinubukan ko na. Tapos next year naman, susubukan ko yung baklas para ma-experience at ma-kumpara ko kung anong mas maganda talaga. So ngayon, dito muna tayo sa Novaclass Dashboard Car Aircon Cleaning. Ano nga ba mga procedure dito at anong mga gagawin na natin. 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 sasakyan kayang i-accommodate ng sabay-sabay. Di ko lang alam kung may tao na kaya, may tao silang 5 na kaya ng sabay-sabay. Pero schedule naman to. Papa-schedule kayo. Sa website nila, madali lang naman kumuha ng slot para mag-pre-schedule. Sir, ito sir, ano to? Para saan to? Dating ano kasi ito, sir, yung detailing shop. Kaya parang may underwash. Nung nagsara siya nung after COVID, bumalik naman yung body repair works, kaya may Okay din, ano, pala malaki, no? Wala pala ito, guys. Dati pala itong, detailing. Kaya pala may rampahan ng ganyan para sa mga pangilalim. Welcome to Sub-Zero po. Dito po kay Sub-Zero, yung Novaclass Cleaning through borescope po. So before po tayo mag-proceed dun sa Novaclass Cleaning na pinischedule ni sir na 3.5, dinadiagnose po muna natin yung sasakyan. And doon sa diagnosis po na yan, may binabayaran tayong 500 pesos na deductible or consumable naman po. For example, sa initial diagnose natin, nakita natin na wala namang issue, defective parts or sirang pyesa. So, cleaning lang po yung nakita natin na dapat gawin sa sasakyan. Puproceed po natin yan ng 3.5 Novaclass Cleaning. Wala na kayong 500 pesos na babayaran po. Okay, good. Ngayon, for example sir, sa initial diagnose natin, may nakita tayong defective parts or sirang pyesa. Reason po yung kung bakit makakancel yung ating Novaclass Cleaning. Kasi kahit linisin natin siya, hindi siya 100% lalamig unless magawa muna po yung dapat gawin sa sasakyan. So if ever po na yan, tulad po nun, papasok po siya sa repair. So if ever magkasundo naman kayo ni Sub-Zero sa quotation, dito nyo po ipapagawa sa amin. Doon sa total cost ng repair, dinededuct naman din po doon yung 500 na diagnose. Okay, pala. So ang unang step, check upin muna sir yung general check-up. Diagnose muna nila yan. Tapos nga, yun nga, pagka wala ng problema, cancel yung 500. Doon tayo sa 3.5 na cleaning. Okay. So, ang previous naman po namin dito, sir, for example, yan, sa initial diagnose, nakita natin naka-cleaning lang ang problema. So, proceed po tayo dun sa cleaning. Then, after cleaning po, meron pa po tayong final diagnose. Kasi yung initial diagnose natin through yung operating pressure na babasahin natin mamaya, pwede magbago yun once na nalinis po yung system. So, meron pa po tayong final diagnose na ginagawa. Okay. So, if ever mamaya makita natin na medyo mababa sa normal, yung o bawas ng konti, yung refrigerant level, kasama naman po or libre dun sa 3.5 yung dagdag o top up ng sa preyon, kung kulang sa preyon. Yun, if guys, ever na mababa lang ng konti, wag lang siyang bababa beyond normal or lagpas kalahati. So, ayun. Thank you. Ayan, i-diagnose na ni Kuya. Start na siya ng diagnostic dyan kung ano yung mga problema, kung may makita siyang problema. General check-up muna, ayan. So yung isa, nagawa na yung issue ng auxiliary fan. Okay. Sige sir, pa-start and then aircon po. Start daw, tapos aircon. Oo, 'Yun, hindi mo masugto ko eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Ganun, pinabukas yung makina, tapos bukas aircon. Nakabukas na aircon. Tignan natin kung anong gagawin. Bali, ano issue nito sir regarding sa air conditioning nyo? Ano na-obserbahan nyo this past few days, weeks at months po? Yun nga, nung nag-overheat kasi kami sa Maynila nung nakaraan. Okay, Tapos nakita ko gawa nung pan na ayaw mandan. Tapos Okay. minsan sa gabi malamig na malamig. Oo. So pag tirik ang araw, tanghaling tapat, medyo naipit ka sa traffic or Ayun. naipto ka sa traffic light, malagkit na yung lamig niya. Parang blower na lang. Parang hilaw na. So, pero pag Gabi. umaandar ka na ulit, bumabalik yung lamig. Yun, sakto. Ganun sir yung problema. Tapos pag gabi, okay siya. So far dito sa rating natin sir, manifold gauge. Kumbaga ito yung stethoscope ng mga aircon technician. So dito sa low side, sa lamig, evaporator, sa intake ni compressor. So ang normal operating pressure niya is 30 to 35 PSI, which is pasok naman siya sir. So dito lang tayo sa red naman po, sa init, sa kay condenser, sa exhaust ni compressor. Usually ang typical po niyan or normal is 150 to 175. So pansin niyo nagto 200 plus. Hanggang 175 yung Opo, normal. So So, sa 200 medyo tolerable pa siya. Wag lang siyang lalagpas katulad niyan. Tulad dito na sasakyan nyo, medyo napahinga na tsaka hapon. Paano kung tirik ang araw, medyo na traffic, possible po na tumaas pa yan. Ano tawag dito sa kulay pulang gauge? So, ito yung high side natin, sir. High side. Sa exhaust ni compressor, sa init, kay condenser. So, ito naman si low side. Yung kulay Sa blue. Opo, sa lamig, sa intake ni compressor, kay evaporator. Sa low side, okay. Pasok Normal. yung normal yung sasakyan. So, dito medyo mataas lang yung reading. Ayun guys, so tumas ng sana hanggang 200, okay pa. 200 na punta daw. Pero ilang buhit din yung tinaas. So, anong problema ng kuya? Ba't gano'n? Usually yan, sir, madumi si radiator, tsaka si condenser. Radiator. So, yung araw-araw na biyahe natin, na na-accumulate nila yung mga alikabok. Especially kung bibiyahe ko yung Manila. Sa Manila, yung mga usok doon malalagkit. Yung mga diesel. Ayun yung kaalagaan sir ng maintenance. Kaya, So ito, if ever sir, for example, kahit once a week, kung magpapakarwas kayo, or kahit sa bahay lang, kahit Bubugaan. bugahan nyo lang yan, sir. dito sa may condenser yan, di ba kuya? So, condenser, sir, and then radiator. Eh, yung dito, hindi pa ganito. Pag Dito ganun na lang, sir. Baka mabasa pa yung mga sakit. pag ganun daw po guys. Ito, sir, Pag at saka dito. magpapakawas, kung may high pressure kayo sa bahay, o hose na malakas yung pressure, Kung may pressure washer naman tayo, sir, huwag nyo malang masyadong itututok. Kasi baka magdapaan yung cooling pins, hindi rin makakatagas yung hangin. Mas malambot lalala lang tayo. kasi yung mga pins na yan. So pag high pressure, yung pag ganun yung buga, yung shower na shower. Oo, ganun pwede. Opo. Para lang matanggal yung mga Ayan, dumi. tulad yan, sir, ganun mangyayari dyan pagka nabugahan mo ng malakas na pressure yan. Oo nga, ano? Nakakapayan. So yun, lilinisin nyo. Condenser. Camera doon yan. So, ang scope ng work natin, sir, dito, blower, condenser, then evaporator through Nova Class po. Ang gagamitin natin technology is yung borescope. Borescope. So, sa medical technology, ang term naman po nila doon is endoscopy. And oo nga, no, sa doktor, no, may camera. Lilinisin itong condenser, kuya, tsaka yung blower dyan, tapos yung evaporator. Ha? Single evaporator lang, ano? Wala sa likod. Oh, single. Diyan lang sa harap yung blower. Wala akong aircon sa likod. So, odor issue, wala naman, sir. Kunyari, unang bukas ng aircon sa umaga, wala po bang kakaibang amoy? Tulad ng Wala. asim? Walang odor issue, kuya. Okay na. Okay na yung check-up, general check-up. So, Na, ito, yun na yun. kasama pa sa check-up to evaporator. Ah, yun sir. pa. Sige. Continue. Bali may check-upin pa daw si kuya dyan. Sa may ano yata, evaporator. Sisilipin natin si evaporator, sir. Visual check din. So, mag-ocular inspection tayo, sir. So, yun, papalitan niya na, sir. Wala ba kayong Wala dito? kaming ganyan stock, sir. Oh, yun. So kasama pala to sa PMS dapat pinapalitan.
usually yan sir, every 10,000 odometer or sabay sa change oil Ayan. para hindi nakakalimutan. Ito may mga dahon pa rito guys. So. Ano yan sir? Ayan, papapalitan ko na to Si air filter tsaka yan sir, pareho lang sila ng edad hanggang 7,500 odometer. So usually sinasabay na lang siya sa change oil na 10,000 odometer. Sinasabay pala yan guys. Kasama pala yan pag ano, every 10,000 no. Pero Para isang gastos. ganun din ba yung sir yung ano, yung pa-cleaning, aircon cleaning? Yes sir. Every ano, 10,000. So sa car aircon cleaning Recommend natin mo sir, usually yan, annual or every 40,000 odometer, whichever comes first po. So next year for example, nakita natin na malinis pa, so at least na-check up natin regularly yung mga piyesa ng car aircon natin. So si tahunan pala yun. si makina, 'di ba? Every 10,000 ang check-up Ganun niya din, ano? or PMS. So sa sasakyan kasi sir, wala kang babasihan ng edad ng piyesa niya kundi by odometer. Odometer. So Kung hindi every taon, kung gusto mo sukatin per ano, So usually yan sir, kung anong mauna, annual or 40,000 odometer. maganda na parang di nyo ma-set nyo na taunan ano. Lagay nyo na sa calendar. Mas mahirap kasi yung mabibigla tayo ng gastos. May bibigay na ibang parts no. Tapos pagka hirap na yung aircon. Ayan, tulad ng iba, akala linis lang, yung pala butas na evaporator. Oo. Tapos pag tinanong mo kung first time cleaning, yes. Yun nga. Tanong mo ilang taon yung sasakyan, 6 years, 8 years. Ang katwiran, malamig pa naman daw. So, ayan. Ganun din yun Sa bahay kasi sa amin sir, taunan din ang palinis ng aircon. So naisip ko, Sa bahay naman sir, yung mga aircon sa bahay, based on operating hours yan. So yung mga 6 months, 3 months yan, binabasihan yan sa oras ng gamit. depende sa gamit din. Kung kunyari 8 hours a day, so usually yan every 6 months. Every 6 months. Kung 12 hours to 16 hours, usually yan Makes 3 sense months nga. or 4 months. Ganun nga. Tapos sabi ko, pagka ito, hindi ko nahintayin to yung wala ng lamig. Nangyari na sa akin yun Hinintay ko, napakalaki yung gastos Asahan nyo yan sir. Ako, Gastos pinalitan na yan. lahat. Gastos na kasunod nun. Pagka ganun wala ng lamig. Oo. Diba? Ito yung blower motor natin blower. sir. So Marami ayan. na rin yata. Okay, yan, makapal na alikabok. So ito sir, tanong nyo kung para saan to. Ayan yan. Usually to sir, fusion ni yan, blower motor. Minsan kasi pag wala to, yung ibang sasakyan yan, nasisipa siya, yung mga wire nasisipa. Fusion. Ayan, ayan. Oo nga. So ibig sabihin din niya, pwede din siya makatulong para do sa vibration, para walang ingay. Okay pa pala. So may mga wire kasi yan dito, minsan pag lalo may mga bata chikiting, malikot, nasisipa yan. At So, itong yung cover. akin, okay pa, may fusion pa. Opo, fusion. So Yung ito, try pag lang wala. natin hanginan ha, pero hindi na para pumuti ito sir. Nabibili rin yan, kuya. Ito sir? Oo. Actually sir, ewan ko lang sa Honda kung meron pa sila nito. Oo nga, no. Kumbaga, Tagal na kasi. yung iba DIY na lang foam. Sinalagyan ng, siguro sa online yan, may mga na-order meron na pa ganyan, oo. Ito, silip na natin. So doon lang tayo ito, pakita ko lang muna. Kaya sinabing no So backlash. ito yung ating gamit, borescope. Borescope. So ayan, mapapansin nyo, meron siyang camera. At the same time, meron siyang maliit na pressure washer. Ayun, So bubugay ito na yung monitor. Ayun yung monitor. Yan. So dito papasok yung compressed air through hose, and then dito papasok yung solution natin. May nilalagay kayong solution na Solution. So yung solution chemical natin sir, sabon. may kasama na siyang pang disinfect. Okay pala, no? So yung solution na yon, yung mga tutunawin niya o palalambutin niya yung mga dumi na kadikit kay evaporator sir. Ito po ating evaporator sir. Ano, kuya? Ayan. Parang marami na. Ayan, may mga amag-amag na rin sir. So, teka. Parang marami guys. May na talaga yung napapacheck nyo. Kahit parang problema kung extra time kayo, Yan. hindi mukha nito, malamig naman yun. So, dapat si aluminum maputi na makintab. So, pansin niyo. May parang mga liquid and gel. Ayan, yung parang mga dumi rin ng aircon sa bahay sir, yung mga parang gelatin. Yan, Saan parang yung ganun. nagaling ko? Usually yan sa tubig tsaka alikabok sir. So, dapat mas malinis pa dyan si aluminum sir. Yan. So, ito sir, bubugahan natin ng solution and then mamaya babad lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes and then tsaka natin siya babanlawan. Babanlawan. Ngayon, if ever pagkabanlaw natin sir, may natira pang dumi, uulitin natin yung procedure sir ng solution. Okay. So, more on, yan, mga amag-amag sir. Oh. Yan. Okay.
ating iba, yun, kapal na, no? Lalo dito sa may bandang, ito styro na to, sir. Dilinisan niyo. Oo, kasama po yan. So, pati yung housing niya. Yan. So, yun pala yung no backlash, guys. Ano siya? natin yung procedure, sir? Hindi na babaklasin yung traditional kasi, di ba? Yung babaklasin yung isang buo na to, napakatagal nun, halos isang araw o maghapon yun. Yung pagkabit pa nun, kaya ano nun, dapat kabisado yung sasakyan kasi ewan ko lang kung mapabalik nila ng tama pag binaklas yan eh. Ayun, kaya siguro nag-innovate na uso itong yung ganyang no backlash, may camera na, papasukan na ng pressure rin. Kagaya ng sabi ni Kuya, dito yung chemicals, dito yung pressure, tubig. Galing. Nasubukan natin yan kung anong resulta. Ayun yung solution niya. 2 bottles. 2 bottles. Ayun yan. So yung oras ng linis natin, sir, depende po sa dumi ni evaporator. Yun guys, narinig nyo, depende sa dumi. Kung talaga malala na kuya, mga gaano katagal yung usually yung makakapal, sir, usually yan, tinatanggihan na namin yan. Kasi yung counter namin dyan, kasunod na yan, butas pagka. Pag makapal na, sa akin yan. Ito hindi pa naman, so pwede pa, tolerable pa. Alikabok tsaka amag pa lang. Kulang lang sa linis. So ito, Ayan sir. guys, Okay, teka. Yan. Wag po ganun. Yan. Nakikita nyo sa camera, binubuga. Hop. Yun lang ang problema dito, sir. Pag tinamaan ng bula ng camera. So isa yan sa nagpapatagal. Ang kasi yung compressor, kung narinig nyo. Ayun yung compressor. Ganyan lang naman, hindi naman natin yan makita. Ngayon, para makapokus si Kuya, ano yun natin yung medyo ikakat na natin. So pagtapos may lagay ni Kuya yung solution na yan, check upin niya raw mamaya kung babanlawan muna, tama ba Kuya? Tapos checkin kung okay na. So ayan, ayan natin makakonsentrate si Kuya sa trabaho niya. Ayan, dalawa raw ilalagay. Tapos lilinisin yung mga filter na yun. Cabin filter ba tawag Kuya? Cabin filter. Tapos yung blower. Ayan, blower motor, tsaka itong cushion. Lilinisin din yung kasama. Tsaka yung condenser yata, mamaya lilinisin din yun. Yun ang kanilang proseso guys. Mamaya, ayan mo natin makapokus si Kuya doon para magagawa niya yung trabaho niya. Balikan ko kayo guys. Yung nga pala guys, yung anong tawag, solution na binugaron sa condenser. Tinanong ko kanina kung saan malalagyan ka, baka ako dito, hindi pala. Ngayon pala yung condenser nagpapawis. Tapos may yung evaporator, sorry. Yung evaporator nga pala, di ba nagpapawis yun pag malamig? Tapos meron yung drain, may drain daw sa ilalim. Ayun, sa ilalim na yun. Sa ilalim na ng sasakyan diretso yung kumalaglag yung solution na nilalagay nila doon. May drain yun, may drain. Tapos ayun, nililinis nila. Marami na, nakikita ko may pangpalit na talaga yun. Ako, papalitan ko na yun. Kasi sarado na yung mga Wala kasi tayo pamalit, sir eh. Oo. Kumbaga ito, sir, basta matagal mo na. Oo, kasi palitan ako nga. Kasi yung oras ba? Sabay-sabay na. Ayun, pagandahan dito. Mga ganyan pala nila pag hindi pala sa aircon service yan guys, sa pagpapachange oil pala sinasabay yan. Para hindi nakakalimutan, sir. Usually ito, sir, pagka napansin nyo medyo humihina yung buga ng hangin nyo, check nyo lang agad ko, sir. Kasi yung mga alikabok na yan, pag nagbara yan, wala na rin tatagutan si hangin. Yan. Yung iba lalaban to, kasi pag nilaban mo or nabasa, lalong naduduro. Mapupunit. Ayan, wala na guys. Nakita tayo online. Ating power motor pa. Yung lower na lilinisin. Okay.
Ayan po, mamaya babanlawan natin yan. Puputi pa yan, sir. May solution ka nilagay. Para tumula siyang matanggal yung mga dumi. So, same lang din ang ginagamit natin kay evaporator. Ayun, nilagay din ang solution. Bababad lang pala. Tapos sana babanlawan na. Ayan, sana na. Ito naman si condenser and then si radiator, sir. Ayan, lilinisin din. Condenser, saka radiator. Kasama yung kaklinin. Saka alam ni kuya yung tatamaan kasi kung hindi alam pala daw, natutupi pala yung mga pins ng delegado. Napalas yan. Alam na ni kuya yung ginagawa na. Galing daw siyang kaya. Equal mo. China yan. Nauna pa kay Gili yun. Lalagyan niya ng solution, tapos babanlawan din daw mamaya. Okay, update ko kayo after na. Okay, so nung natapos na kayo, pumuti. Kanina medyo gray. Puti pala ito. Kanina gray ito eh. Ayan, ulay parang bago na oh, puti. Ang galing yung solution nila oh. Nice, nice. So far, so good. Ang galing. Ito kuya, ang galing oh, pumuti. Dito sa side na to yung waiting area nila. Tingnan natin. Yung waiting area nila guys. Ayan. Malamig, may aircon. May fan pa. Ayan, malamig naman. May fan tsaka aircon. Mga table dyan. Nakapagpahinga maayos. Dito may upuan din yun. Dito yung pwesto ko dito. Pakita nyo sa inyo. Ayan. Kasya naman ka. Lagpas 10 tao. Ayun naman eh. By schedule yun eh. So 5 slot lang ng sasakyan yung pwedeng sabay-sabay na mag-clinic dun. Komportable naman dito sa kanilang waiting area. Siyempre malamig eh, ano sila eh, aircon service specialist sila eh. Dapat malamig yung waiting area nila. Okay naman, good. Ayan guys, natapos na ni Kuya yung ano, condenser eh, matilim kasi. Pero ganda, malinis na ako, nakikita ko sa mata ko na mabuti, naayos, nalinis mabuti yung radiator at condenser eh, na ano. Tagal din yan, ano, pinira mga 15 to 20 minutes almost. Talagang masasiyahan na order sa mga ano. Pagka ganito yung trabaho, makikita mo talaga guys. Dito to nga pala sa San Fernando branch. Halong wala sa Tin Boulevard. Halong wala sa Tin Boulevard daw. Ayan, next yan. Yung evaporator yata. I-checkin na kung okay na o isa pang pasada ng solution. Natin yung ating finished product. Kita ko agad yung diferensya guys. Kanina itim to eh. Ngayon, kita na yung pagkabakal niya, yung silver. Aluminum niya sa Aluminum silver naman. Ayun, nakita na eh. Galing, kung yung siguro. Hindi na kailangan baklasin nyo. Huwag nyo na lang pansinin sir, yung mga brown na yon, reflection ng ilaw ng camera yon sir. So yung iba sabihin, kalawang. Wala pong kalawang si aluminum. Oo nga no. Wala daw kalawang. Reflection daw ng camera. Ayan, nakita nyo naman guys, yung pinagkaiba kanina no. Computer. So yung
mga ibang block na yan sir, yan yung mga mancha na hindi na matanggal yan pagkagan. Siyempre may edad na rin yung evaporator natin. Tagal na yan. So, hindi na may iwasan yung mancha-manchang ganyan. Na-assemble na rin, tapos may final diagnose pa. Check doon kung malamig na, kung okay na, kung wala nang problema. Wala na. Hintayin mo lang yung wala yung yan. Yan na, check na ni Kuya. Start na natin yung makina. Ikabit niya na lahat. Naduling ako dito sa American car kasi. Ito nga pala yung kanyang parking. Ito yung kanyang... Oo, parang aeroplano eh, no? Kaya nga sir. Yan, sagad muna tayong blower. Okay. Para ma-flush out niya yung mga natirang dumi tsaka tubig sa ilalim ng sa may drain. Blower lang muna. So, 30 seconds lang. Naikabit na ni Kuya lahat, na-install niya, nabalik niya na lahat ng part testing, diagnose daw ulit. So, ano muna, blower lang daw muna para ma-flush lahat ng dumi ng alikabok siguro. Wala pa yan, wala pa yung aircon yan, blower pa lang daw. Yan, on na yung aircon, nakamax daw para may final diagnose. Tayo sa kabila. Dilim na kasi guys, kukuwento ko na lang kung ano nangyari. Diagnose ni Kuya kung final, kung tama yata yung Freon ba? Tama Kuya? Sir. Mababa lang siya ng konti, nasa 25 PSI which is pwede naman siyang dagdagan so. Bawat na mababa lang siya ng konti. Kasama sa 3.5. Kasama sa 3.5. Wala Nice. kaming hidden charges. Grabe guys. Ayun, tamang trabaho talaga guys. Kasama na raw yan. Kung kailangan lang, no? Kung mababa lang ng konti. Kung ano yung tama. Kanina nakita natin sa initial na talagang mababa, lagpas ng kalahati. Possible hindi siya matuloy ng cleaning. May problema yun pag ano. Ibig sabihin mo, may sinisingawan yung ating refrigerant. Yung kanina guys, 200 plus. Ngayon, bumaba na siya. Nasa Yan, 140. Hindi, 120. 120 na lang. Madilim lang pero yan, 120. Ilaw natin. Kanina, nasa 200 yung... So, magtalaga si Kuya Freon add ng konti kasi below daw doon sa recommend dyan. So, level lang Freon. 30 over 150, normal na po lahat. Ito, natagdagan na yung Freon. Natagdagan na yung Freon. Tapos yung 5 pesos na yung gift. Back to normal. Back to normal na guys. Kanina, dito yan. 200 plus. Bumaba na siya. Okay. Enter, papansinin nyo lang ito lagi. Dapat yan malamig na nagmamoy. Yan. So yung putik-putik na ganyan, normal yan sir kasi nagbabasa siya ng tubig. Huwag lang yung parang ganyan na malagkit. Langis yun. Langis yan. Ibig sabihin niya may sinisingawan, patay ang Freon natin dyan. Ayan guys, lamig na. Ano lang yan, nakamax yung ano para tinesting kasi ni Kuya kung kulang sa Freon. Ngayon dinagdagan niya na. Ito minimum, napakahina lang ng blower. Halos sa 1 o ano, hanggang 1 lang. Sagad yung ano, ang lamig. Ayan oh. Talagang kumakapit sa balat yung lamig. Ayos. Kita niyo naman yung lahat ng ginawang klaseng procedure. Ayun, dapat daw yan talaga once a year para hindi mo nahihintay mo wala yung lamig. Sir, mas malamig na kayo sa kanina. Lamig. Oh, ito yung tamang aircon. Sige sir, pwede nyo na ibalik doon sa original setting nyo sir. Kalahati. Siguro kalahati lang. Lower yan, mga number. Oh, ayan, lamig na. Lalo pag ganito, wala namang araw, dapat talaga ganyan. So, maobserbahan nyo yan bukas, tirik ang araw. Oo, Medyo, bukas. So yun na, tapos na tayo Kuya. Okay na po tayo sir. Okay. So, thank you po. Maraming salamat sir. Sub-Zero San Fernando branch po. Okay po. Thank you. Oh, ayun guys, natapos na ni Kuya. Malamig. Okay yung resulta.
Umabot siya siguro ng procedure kasi ni Kuya, masyadong maselan siguro maggawa ang trabaho at maayos. Umabot siya ng mga 1.5 hour overall. May waiting area naman doon, may aircon, malamig. Ayun, meron kayong kasama, pwede rin doon. Yung sa trabaho, okay na okay, wala akong masabi dahil mas malamig pa kaysa sa unang kuha ko ng sasakyan. Parang naging brand new nga talaga yung lamig, yung amoy dahil nga ang dami na linis. Filter, blower, condenser, evaporator. Ayan, nagawa na maayos. 3.5 guys, 3,500. Yan yung procedure naman. Dito yan sa may Sub-Zero, San Fernando branch nila. Meron din to sa lalagay ko sa description yung ibang branch. Pero dito ako nagpagawa. Si Kuya, ano pangalan niya, Kuya? Patrick po, sir. Kuya Patrick. Yan, diretso lang kayo dito. Okay na okay, Kuya Patrick. Maraming salamat guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Comment nyo lang kung ano yung mga susunod, may mga tips kayo para sa mga dito sa sasakyan CRB. Thank you. Please subscribe po channel. Thank you.